Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Genesis chapter 37, verse 5 to 9. Sinasabi dito na isang gabi nanaginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang isinasalaysay niya. Nanaginip ako habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay. Bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw at buwan, at ang bituin ay yumuyuko sa akin." Ang mga pangarap at pangitain ay nagbago sa ating buhay. Ngunit ano ang mga pangarap na bumubuo ng mga buhay at nagdudulot ng pagbabago upang mabuhay at ang magagandang katangian sa atin at sa iba? Ang mga pangarap ay pangitain ng Diyos, yung tanging makapagdaragdag ng halaga sa ating buhay. Sa kaso ng mga taong naninirahan sa overheights, ang kanilang mga pangarap ay hindi tumatagal. Ang kanilang buhay ay binago ng gusto para sa pinakamasama. Ang pagtanggap ng mga pangarap at pangitain ng Diyos ay may kasamang pagbabago sa ating buhay. Kadalasan ay lumalaban tayo sa pagbabago, ngunit ang prosesong ito ay pagkatutong umangkop at pagbabago ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa huli, ito ay hindi tungkol sa ako, sa aking sarili, aking mga karapatan o aking kalayaan. Ngunit tungkol ito sa Diyos at sa kanyang kalooban para sa atin. Kaya kailangan nating matutong marinig ang tinig ng Diyos at makilala ang kanyang tinig mula sa ibang mga tinig. Tandaan na maaari tayong tumanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mga pangyayari, kanyang mga tao, at kapangyarihan ng banal na Espiritu, at mga panaginip at mga pangitain. Ang mga panaginip at mga pangitain ay tumutulong sa iyo na magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Kapag tayo ay nahihirapan sa isang problema, ang Diyos ay madalas na magpapadala sa atin ng mga pangarap upang tulungan tayong malutas ito. Sabihin din na sa atin ang mga bagay na hindi natin alam upang ipakita ang kanyang pagmamahal at magiliw na pangangalaga sa atin, at upang tulungan tayo sa daan. Maaari kang magtaka kung saan nagmula ang mga pag-iisip na iyon sa oras ng kahirapan. Nanggagaling ito sa Diyos. Kailangan nating matutong makinig sa sinasabi ng Diyos sa simbahan. Ang ating mga iniisip, panalangin, mga pangarap ay mahigpit na magkakaugnay. Kapag lumipat sa spiritual na kaharian, kinikilala natin na bilang may kamalayan ng mga individual na may 5 pandama: panghawak, panlasa, paningin, pandinig at amoy, nakikipag-ugnayan sa panlabas na mundo. Ang ating puso at espiritu ay magkakaugnay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.